By the way, nawalan ako ng almost 50 million pesos dahil 50 million 50 pesos. Noong nangyari yun, pare, nakalbo ko, bro. Okay, sobrang stress. Sobrang stress. Nawala yung buko. As in, nasa shower ako, talagang nahawakan ko yung mga buko. Nalalagas, min. Ganun siya ka-stress. Oo. Thank you, Lord, na Natuto ka. nawalan ako ng 50M kasi ang kapalit pala 50B. Ano-ano yung mga negosyong walang kwenta sa Pilipinas? Pero pagka tingnan mo yung resulta, wala naman negosyo. Oh. So, mag-iingat sa mga nagtuturo ng negosyo na wala namang negosyo. Walang sense eh. Correct. Diba, para ka nagbebenta ng pampaputi pero hindi ka maputi. Ano naman yung worst advice about business na narinig mo sa social media? Tingnan niyo yung background, tingnan niyo yung pinanggagalingan. Meron ba experience talaga yan? Correct. Kasi kung wala naman negosyo, huwag ka magturo, friend. Ano naman para sa'yo, PBC, ang worst career na pwedeng magkaroon ng isang Pilipino? Worst career para sa akin, OFWs. Bopols ba ang mga Pinoy? Kasi kahit napakarami ng mga business coach na willing tumulong, ay nagtsatsaga pa rin sa maliit na sweldo bilang isang empleyado. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung first time mo pa lang na nakikinig dito sa podcast namin, my name is Leo Ardina. Ako nga pala si Paulo Castro, and in this podcast, we talk about men's self-improvement pagdating sa health and fitness, relationship, finance, business, and leadership. So what's up mga Timawa? Kumusta kayo mga sob? Yan, kamusta ka pa, Sob? Ikaw, Leo? Ako medyo lately lagi akong nahihirinan, nasasamid. Bakit? Kasi Bakit ganun? I'm sure maraming nagmumura sa akin Oy! sa Oy! sa kung saang parte ng Pilipinas, no? Kasi Oy! medyo may nag-viral na naman tayong content, sob. Okay. Meron kasi akong binitawang content na sabi ko ay huwag kang bibili ng Class A. Wow! Kasi you deserve the best in life. Oh, tama naman. Syempre, maraming na-trigger, marami. Ang sasabi? Maraming nang babash, di ba? Na mas okay pa daw ang Class A kaysa sa original. Wala daw lahat pambili, di ba? Huwag mo nang problemahin yung walang pambili. Ikaw nang nakikinig, di ba? Have a standard for your life. Ang ibig ko lang namang sabihin dun sa video na yon, nag-explain talaga dito eh. No? Sige, explain mo ba? Yung misis ko, apektado na eh, boss eh. Dami nagka-comment eh. Nakiki-comment, gusto na makireply, kasi natatakot na mabash. Hindi, pero hindi naman ako naapektuhan na sa mga ganyan. Actually, it's more of na ngayon nafe-feel ko sa kanila, parang compassion. Diba? Kasi can you imagine, sobrang ganda ng message ng video, pero most people, na-stuck na, sumara na yung utak nung narinig na huwag kang bibili ng Class A. Na napikon na, nairita na, baka hindi na tinapos yung video, Comment agad. puro ganun na, dami pang mga alam mo yan, mga bad words, mga mura, mga ganyan. Pero yun, but still, I'm taking a stand, na talagang, of course, choose quality over quantity. Kasi iba din ang pakiramdam if you're wearing an original item, original sapatos mo, kesa peke. Correct. Diba? Ngayon, kung wala ka pang budget, naiintindihan ko naman yan, syempre. Kung wala kang budget, marami namang mura na orig. Oo, Diba? Marami. Sobrang dami. Oo. At kung talagang wala talagang budget, sige, magtsaga for now. But the message doon, lawakan mo yung utak mo. Ang message doon, mag-strive ka ng greatness, huwag kang mag-settle na lagi na lang peke yung binibili mo. Gumawa ka ng paraan na lumaki yung income mo para makabili ka din ng original someday. Tama. Diba? So, pero ngayon, medyo magbabazar pa naman, mga bazar. Bibilihan na yan. Hindi, nakaban ako ngayon sa Green Hills tsaka Divisoria. Nakawanted yung mukha mo dun. Ayaw mo silang pabilin dun eh. Correct. Ikaw naman, Sob, anong update ng balita sa'yo? Daming ganap ngayon eh. Mostly, mga pinagagawa ko nitong mga nakaraan is all about coaching, mentoring mga business owners. May mga na-meet ako nito recently na tinutulungan natin sila pagdating sa mga coaching, ganyan. So, yun, exciting yun kasi ito, nagulat ako, may kausap ako nung nakaraan. So, paano yung gulat mo?
ganun eh. Hindi kita, na-sheets ako eh. Grabe, Sob. Imaginein mo company, they are earning, kala ko dati magaling na ako eh. Parang annual, ang sales ng team ko, parang 13 million eh. Kala ko malupit na yun, Sob. Wala. Eto, naging baby bigla eh. Siyempre. Eto, kumikita ng 60 to 70 million. Per year. In a month. In a month. Grabe talaga. Sabi ko, grabe. So, kulang-kulang 1 billion sa isang taon? Sales, Sales. Revenue or profit? Revenue siguro yan. Revenue pa lang, revenue. Pero grabe pa rin, Ay, di ba? sabihin mo ng 20% lang markup nila. Pagka ng 20% nun, edi ang laki pa din. Grabe talaga. Daang million pa rin. Oo, so nakaka-inspire lang na posible pala yung mga ganung numero talaga, no? Kasi akala ko dati. Ano yan? Anong business niyan? Shabu? Ano ba? Hindi. Hindi. May sila eh. May product sila na all about pang-health siya, health. Makakatulong sa health ng tao. Okay. So, galing. Nakaka-inspire na pwede pala yun, na bubuksan yung kamalayan natin sa mga ganitong klaseng numero. So, kino-coach mo siya sa business? Kino-coach ko sila sa business nila, paano yung organization nila mag-next level pa, 'di ba? Kasi syempre, ngayon yung digitalization, 'di ba? Learning organization, Correct. how to build a soulful environment sa company mo. Yan, diyan natin sila tinutulungan. Yung culture building, ng loob, yung mga staff. Correct. Yeah, very important. Correct. Yeah, it doesn't mean na mas malaki yung kinikita niya kumpara sa iyo, kumpara sa atin. Hindi na makakatulong yung systems that we've learned on how we can create a teal organization or exponential organization, 'di ba? And nakakatuwa kasi imaginein mo, the CEO is super duper humble. Kaya sobrang naniniwala talaga ako na lahat ng sobrang yayaman, sila pa yung pinakamababait talaga. Sa TV lang yung yung mahihirap sila yung mga masasama pa yung ugali. Hindi naman. Hindi. Parang ganun yung gusto mo sabihin. Kasi sa TV, laging pinoportray na kapag ka mayaman, kontrabida. Di ba ganun lagi? Correct. So, akala tuloy ng mga tao, pag yumaman yung isang tao, mayabang or whatsoever. Katulad dun sa'yo, di ba? Yeah. Sinasabi mo lang, wag bumili ng class A, pero nayayabangan sila. Hindi na nila nakikita yung yung konsepto behind. Correct. 'Di ba? So sa kanya nakita ko, siya yung pinaka-eager matuto, siya yung kumbaga sa industriya legendary na siya, 'di ba? Pero siya grabe, coach, grabe willing magpa-coach. So nakakatawa na wala talagang sikreto when it comes to pagyaman. Kailangan lang talaga maging coachable ka, adaptable ka, and willing ka to learn. So never stop learning pa rin eh. Correct. Imagine mo 30 plus years na sa industry pero willing pa rin matuto. So yan ang maganap natin ngayon. So Nice. And speaking of business, and lalo na ngayon na nalalapit ng holidays, ilang araw na lang, December na. Grabe, Pasko na. Ramdam na ang diwa, at simoy ng lumalamig Pasko. na tuwing Lamig gabi na. Oo. Inaan natin, lamig eh. Ina mo. Paano ba hinaan yung likod? Paano ba natin hinaan ulit yung likod na yan? Hinaan mga ulit yan. Ayun. So ramdam na ramdam ang diwa ng Pasko. And of course, syempre, na naman ngayon yung bigayan na naman ng 13-month pay at Christmas bonus. 13th month pay at Christmas bonus. So mga sob, natanggap nyo na ba ang mga bonus nyo or 13th month pay nyo, baka naman. Oo, kasi yung iba maaga magbigay November pa lang binibigay na yan Oo, Sendstar naman kayo. Uy, may nag-send star sa atin Pwede ba natin shoutout yan? Shoutout Si syempre. Lelay. Shoutout sa'yo, Lelay. Yung content natin sa nag-send star siya, So, Buti na lang nabanggit mo yung shoutout, Tutuloy na sana ako Ayan. sa Sige. topic natin, Naalala ko talaga Pero bago pa tayo tumuloy sa topic, shoutout muna natin, si Papa Prince 6174 na nag-comment sa content natin kay Tio Bray, dito ka lang nakilala si Tio Bray. Grabe, solid si Tio Bray, di ba? Solid. Shoutout sa'yo, Tio Bray. And si Business Buddies PH, Yan. Shoutout sa'yo, #Tio Mentality daw. Yan. Sabi ni Business Buddies PH. So, yun, maraming salamat guys for always supporting and watching Timawa Podcast, Thank you. So balik tayo, ano ba ang mga, since bigayan na ngayon ng 13th month pay, ano ba
ba yung mga magandang simulang negosyo? Yan. Teka, ulit-ulit. Okay. Ito, pinractice na natin yan eh. Di ba yung transition nga? Sino yung huli mo shout-out? Si ano? Sino? Sino? Business Buddies PH. Okay. Speaking of business buddies. Speaking of business buddies. Pinractice na natin yan eh. Pala. Speaking of business buddies, ano nga bang business, Ayun. no? Ang magandang simulan gamit ang iyong 13th month pay. Kasi yung 13th month pay, 1 month ng income mo yan eh. Malaki yan ha. Free. Isang bagsak. Kung kumikita ka ng 30, 40k a month, di meron kang bonus na 40k. Oo. Pagka nga January to November, okay ka na dun sa sahod mo per month. Correct, correct. Diba? Bakit pagka may Christmas bonus, ubos din. Diba? Pwede mo naman yung gamiting kapital Yeah. sa business. Yeah. At marami naman business na hindi mo kailangan sobrang laki na daang libo Correct. ang puhunan mo, and Correct. most of successful entrepreneurs, businessman, no, ito nga si Franklin Miano, nakita ko na interview sa Umagang Kay Ganda ba yun? Basta Net 25. Ang nagsimula siya sa pagbi-business niya Bata pa. sapatos. Oo. Bumili ng 1K na sapatos, binenta ng 2K. Doon na nagsimula, na Correct. lumaki yung puhunan niya, Correct. diba? At ngayon ay legend sa e-commerce. Diba? So, pag-usapan natin, ano ba yung mga business ideas na pwede mong masimulan using your 13th month pay? Yan. Pag-usapan na rin natin mga bopols ba ang mga Pinoy? Kasi kahit napakarami ng mga business coach na willing tumulong, ay nagtsatsaga pa rin sa maliit na sweldo bilang isang empleyado. Kasi ngayon, sa social media, ang dami naman ng business coach dyan. Correct. Pwede ka nang matuto eh. Nagtsatsaga pa din sa maliit na sweldo. Bakit kaya? Takot. Pwede. Isa yan. No? Pwede. Yun yung nakikita ko dyan. Kasi napakadami mga business tip, business idea. Dami. Ako tuwa ako ngayon, boss, kay kay Kangkong Chips. Shout out, Josh Mojica. Josh Mojica. I-guess din natin yan sana, no, in the future. Pero sobrang nakaka-inspire yung story niya, no. Imagine 17 years old, nagsimula during the pandemic. Ngayon, multi-millionaire with his Kangkong Chips. Correct. And ako talaga, I can vouch, napakasarap ng Kangkong Chips. Oo. Panglaban si Irvins. Panglaban talaga. Panglaban. Solid yan. And syempre, pag-usapan na rin natin kung ano-ano ba yung mga bagay na kailangan natin i-consider bago tayo magsimulang magnegosyo. Correct. Diba? Kasi yun nga, maybe isa sa dahilan kung bakit takot din sila magsimula kasi wala din silang information or knowledge. Walang idea eh. Walang idea. Oo. Kaya naman, sa episode na to, may makakasama tayo. Yan no? Na makakatulong sa atin na Yan masagot natin lahat to para matulungan natin ang mga sob natin, ang mga timawa, kung paano ma-maximize yung 30th month pay nila, yung Christmas bonus nila, at maybe ito na ang simula ng pagyaman sa negosyong itatayo nila. Yan. No? So makakasama natin, walang iba kundi ang pambansang business coach. Correct. Coach Don Soriano. Yan. Exciting. No, si Coach Don Soriano, I'm sure kilalang niyo yan. Sikat na sikat sa TikTok. Oo. Nagbibigay ng mga advice about franchise, about business. No? So, paano ba natin nakilala yan si Don, boss? Kaibigan namin yan si Don, guys. Oo. 2018 natin nakilala yan sa isang, of course, same industry. Tapos nakilala natin yan sa isang personal development community. Yeah, seminar. Matay kami ng seminar. Naging classmate namin si Don. Correct. And during that time, parang he's one of the youngest branch manager ng Sun Life. At top branch manager. Hindi lang youngest, pero top siya. Yeah, so si Don, ano yan eh. Si Don Soriano, guys, dati siyang accountant. CPA yan. CPA. Correct. Tapos nag-shift siya ng career, naging financial advisor sa life insurance industry, life insurance company. Tapos naging branch manager, nag-build ng team, and then from there, since kumita na siya ng malaki sa pagiging financial advisor, ang dami niyang tinayong negosyo. Correct. Diba? And gamit na gamit niya rin kasi hindi ka mapapaikot kasi CPA ka eh. Alam niya yung audit, alam niya yung flow ng takbo ng pera.
ng negosyo, 'di ba? Plus na-hone yung leadership niya through the seminars that ina-attend na natin with IM Plus. Shout out. Shout out. By the way, no, meron na ba tayong Wala pa yata ata. eh. Papagawa tayo Gawa dyan. kami ng affiliate link para next episode, guys. May affiliate link na kami para may makuha kayong discount kung gusto niyo umattend sa mga ganyang klaseng seminar. No, but yun, ang ganda nung naging combo niya. Correct. Then pagpasok ng pandemic, pinasok niya ngayon itong content creation. 'Di ba? So, ngayon sa TikTok, sikat na sikat dahil nagbibigay talaga ng mga malulupit at matitinding advice when it comes to business. Oo. Tsaka ano niya talaga yan, no? Passion niya daw talaga yung negosyo. Kasi sumikat ang TikTok contents niya dahil nagbibigay siya ng mga insights about sa isang negosyo na parang hindi alam ng karamihan. Alam mo yun? Yung magkano nga ba mag-franchise ng Jollibee? Magkano nga ba mag-franchise ng 7-Eleven? Ganyan. Tapos talagang detalyado na napakalupit na dun most likely dun mo lang mapapakinggan sa kanya. Kasi nga daw pagka daw wala siyang ginagawa, free time niya, yan yung trip niya, boss. Yung mag-aaral siya ng mga about sa business, hahanapin niya yung mga kung ano-ano na hindi normal na inaaral about sa negosyo na yun. Trip niya talaga. Tapos yun, tinurn niya lang into content, shinare niya lang sa tao. Kaya ngayon, grabe, dami niya rin natulungan when it comes to business. Yeah, so exciting guys, ako din, kami din. Excited kami kasi by the way, meron din kaming bagong sinimulang business ng wife ko. Yeah. Actually, yung wife ko lang, sinusupport ko lang. Cheese Cosmetics. Okay. Shout out no sa wife ko, Kim. Meron siyang bagong sinisimulang business ngayon, Cheese Cosmetics, no. Baka naman sa mga mahilig diyan sa mga makeup, no, kung may mga timawa man na kababaihan na nakikinig, Cheese Cosmetics, abangan niyo yan. I-release namin yan by December. Ako Okay. din, so meron din ako. Ini-start na business. Yan. Ano? Sana supportahan nyo, palabas na siya, Malunggay Chips. Malunggay Chips. Parang healthy talaga to. Makakatulong sa mga Pilipino. Kasi napansin ko sa village natin, Dahil malunggay. dami puno na malunggay. Sa gilid lang ng bahay namin, ayaw tawigil. Ilang beses ko na pinutol, Sob. Patuloy pa rin siyang tumutubo. Diba? So parang, okay, binibigyan mo ba ako ng sign, Lord, na simulan ko na tong Malunggay Chips? Boss, bibili ako niyan. Diba? Para sa wife ko. Para lumakas yung gatas. Buntis diba? ngayon yun eh. Ang dami na kailangan. Boss. Ang dami yung masasolve. Taon-taon, napakadaming nabubuntis sa Pilipinas. Napakalaking tulong yan sa mga buntis. Correct. Diba? Correct. Para mag-lactate. Yan. So Abangan guys, nyo. suportahan natin. Malunggay Chips. Malunggay chips. Makahiya chips. Wala ba tayong makahiya chips dyan? Wala pa yan. Mga kapal mukha ng mga Pinoy, no? Baka kailangan din yan. So, anyway, malapit na kami guys. Malapit na kami. Excited na ako dito, pero bago natin simulan yung episode with Don Soriano, panoorin nyo muna tong video na to. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Yun no? Ayan na. Eto na, Eto na ka. ang pambansang business coach, Yeah. Coach Don Soriano. Hey! You know, hello guys. Hey, kamusta? Kamusta, Don? Thank you. Good morning. Good Salamat morning. sa inyo. Anong Sinundo nyo pa ako naman? Siyempre naman. Anong balita, Don? Anong pinagkakaabalahan mo? Anong ganap? Masaya pare. Actually, very explosive 18 months, no? Mamaya pag-usapan natin maraming Saan yan? Ito ba yung sa content creation? Lahat pare, content creation, negosyo, dami, everything going up. Balita ko, magiging tatay ka na. Uy! Wala. Wala, chismis lang. Chismis lang. Fake news yan, Chismis lang. Chismis lang. Business tayo dito, Lods. Oo. Business. So, kamusta? So, before tayo magsimula, no, kasi nga this episode Don is for us to talk about ano ba yung mga magagandang negosyo na pag-umpis na pwedeng masimulan ng mga timawa ng mga listeners natin with their 13th month pay, 'di ba? Kasama na 'yan. And of course,
sino pa ba naman ang tatawagan namin, ang tatanungin namin or Sino pa perfect ba? na mag-guest dito sa Timawa Podcast para matuto sa business or mag-share about business, kundi syempre ang pambansang business coach, Yes. Don Soriano. Si diba? PBC. PBC. Hindi ko naisip yun. Ngayon ko lang naisip yun. PBC. DS. Di ba? So, pero, enlighten mo muna kami, no? Or yung mga nakikinig sa atin, sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, paano ka ba nagsimula? Galing ka ba sa mayaman pamilya? Mahirap? Share mo naman sa amin konting background mo. Okay, good question. No? Ganda na. First of all, thank you so much for having me. It's my first time ever in a podcast. Bah! Yan So, na. Grabe talagang na. malakas lang Na-virginize. talaga kayo sa akin. Lakas Kaya tayo dito kay Don. andito ako ngayon. Thank you very much, bro. So to answer the question, paano ba nagsimula? Actually started with a very middle class family. Mhm. In fact, nung grade school, high school, talagang 100% scholar ako. Okay. Not because matalino ako, kung hindi dahil mabait lang yung school namin for some reason. Pinagbigyan Ang grades ko niyan 75, 78 lang, brother. So talagang in terms of money, hindi naman galing sa mayaman na pamilya. Mhm. Galing sa isang pamilya na saktuhan lang, nakakatawid. Pero madiskarte lang yung nanay. Talagang yung nanay ko, ewan ko dun, lax mambudol. So actually, yung diskarte ko, I think, really came from her, no? Anong trabaho ng nanay mo? So my mom was a banker, pero ang dami niyang racket. Okay. In fact, I don't know if you know, yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Okay. 11 years old pa lang ako, pinaglaro na niya ako nun. Seryoso? So talaga namulat ba? Namulat talaga na at a very early age na okay, hindi pala pwedeng employment lang. Mhm. So nagkataon sa school, pangalan ko kasi brother Don Lorenzo Soriano. So kahit di kami mayaman, alam mo yung every first day ng school sasabihin ng teacher namin, uy Don Lorenzo Soriano, galing ka ba sa ano? May hacienda ba kayo? Big ka ba time yung pangalan. Oy, alam mo ha, speaking of, di ba magiging dalawa na anak namin ni Kim? Lalaki na naman tong pangalawa. LK ang ano namin ang combo lagi ng pangalan Lucio Kendrick. Ito balak namin Lorenzo ang pangalan. So sakto pala kapangalan ng isang napaka successful no na Don Lorenzo Soriano. Sakto. Di ba? I'm sure magiging sobrang successful din ng batang yun. Hindi brother, there's really power in name. Correct. Talaga yung every time na binabanggit yun, kahit di kami mayaman, parang iba talaga yung impact sa akin Correct. Dapat pala maging bilyonaryo ako one day. Ganun yung mindset na embed sa akin early on. So yun, ganun nangyari, nag-college, nag-accounting, nag-corporate world, syempre hindi nagustuhan. Ang nangyari sa akin, brother, dahil nga sa mindset na hindi ka pwede maging empleyado, 1 year lang ako nagtrabaho sa corporate. 1 year lang as Bilis CPA. lang, 1 year lang as an CPA, di ba? Okay. And ito yung nangyari, funny thing, no? That was the time I was revisited by Robert Kiyosaki. Kasi the cash flow quadrant ako Nung bata pa lang, di ba? Nung tumanda ako, ay may ganito palang libro, binasa ko. After 3 months, nag-resign ako, men. Okay. Talagang, oo. Si Robert Kiyosaki marami na pa-resign yan. Oo, sobra. Dami. Pero mali. Bakit? Kasi wala naman akong plano Parang klaro sa akin nung time na yun na ayoko ng boss, ayoko ng overtime, ayoko ng alam mo yung SL na sinungaling leave kasi kailangan pa magsinungaling para lang mag-leave. Sinungaling Oo naman yun Kaya may empleyado ko hindi makalusot sa akin. Sige na, huwag ka na mag-post na nasa beach ka, mahiya ka naman sa akin. Alam ko yun, nagdaanan ko di ba? So, nung time na yun, nag-resign ako nang walang kaplano-plano. And it really caused me to really get into a lot of trouble. Kasi wala kang plano, wala kang mentor, wala nagbantay sa'yo, wala nagsabi sa'yo ng gagawin mo. Kung ano pinasok ko negosyo. So I remember nagbenta ako ng power bank. Isa ako sa mga unang nagpasok niyan dito. Ito pare nangyari, sumabog. Yung power bank? Sa kaibigan ko. Okay. O tinigil ko, lahat ng stocks ko, stinak ko na. Kasi Kayo pala yung nabalita nun, dinampot kayo nun, di ba? Sa Mandaluyong. Hindi kayo yan. Di siya yun. Iba yun. So sumabog pare. So tinigil ko yun. Okay. Nagbenta rin ng chocolate. Hindi rin nag-work. Nag-import din ako ng yung mga cellphone case. iPhone 4, Galaxy S4. Pare, iPhone 15 na ngayon, di ba? Oo. OG ka. Ito hindi ko na-realize. Nung iPhone 4, within 3 months, lumabas si iPhone 5. Ay, na-obsolete ako. Sayang ngayon yung mga Sayang. So, hindi ko na-realize yung mga ganyang bagay. Nagbenta din ako ng damit ata. No? Tapos, doon ko na-realize, hindi pala ako pang fashion. Hindi ko kaya. So, ang dami experiences, ang dami nangyari. To the point na at age 24, I found myself bankrupt, 500,000 debt.
Okay. Utang mo yan sa bangko? Utang sa mga kaibigan, kamag-anak. Sa tao. Oo, kasi nga, Mas gusto malala. ko magnegosyo eh. Mga pinampuhunan mo yun. Pinampuhunan ko yun. Okay. Ngayon, I call this my biggest blessing. So kaya ako siya biggest blessing, no? And matatawa ka, bakit biggest blessing? Kasi 24 years old ka, tapos 500,000 utang, di ba? Oo. I call it biggest blessing simply because yun yung nag-allow sa akin talaga na mapunta ko nasan ako ngayon. Okay. Kasi doon ako gumigil. Doon ko na-realize na, uy, wala kang alam. Doon talaga na lalong na-embody yung bobo mindset ko. Okay. Ano yung bobo mindset na yan? Kasi nga, di ba, bata ako, di ako nag-aaral, pasaway ako. So doon pa lang bobo na ako. Bagsakin ako eh. Kumbaga, diskarte ang lamang ko, hindi talino. Okay. So, diskarte ang sagot mo pag sinabing diskarte o diploma? Diskarte talaga. Diskarte talaga. Okay. Tapos yun nga, anong nangyari was, doon ko na-realize na dapat pala sa negosyo, bobo mindset ka. That ang attitude mo, wala kang alam. Kasi kung ang feeling mo, ang galing-galing mo, ang dami mong alam, una-una, walang taong tutulong sa'yo. Correct. Ngayon, I'm starting up a business. Okay. Grabe, ang daming, pumapasok ako sa e-com ngayon eh. I'm building my own brand. Mamaya kwento ko yung bakit yun yung brand ko. Okay. Kasi matinding dagok na naman yung dahilan nun eh. Okay. Ako kasi talaga, ang theory ko sa buhay, your biggest pain is your biggest blessing. So ito, na-bankrupt ako, blessing ko yan. Kasi nga, yun yung nagdulot ng gutom. Hanggang ngayon, gutom. Every day, Gigil. learning, gigil, expansion. Talagang, anong pwede ko mapag-aralan today? Yun talaga. So dahil doon, yun na nga, doon na nagsimula. Na okay, wala pala akong alam, bobo pala ako. Aral. Aral. Sa kakaaral, ang nangyari was, nagka-resulta. Tapos yung resulta na yun, naging, ebidensya to, pwede pala. Dahil wala akong alam, aral lang ako, pwede palang umangat ang buhay. And then yun, doon na nagsimula, by age 20, so 24 bankrupt, by age 27, financially free. Wow. So, nabayaran lahat ng utang, na-overcome, merong passive source of income na kahit na matulog, may papasok na pera. At anong negosyo yan? Yung nag-ahon sa'yo? Yun yung may insurance agency business kasi ako. Okay. So, at age 27, pumutok yun, nagkaroon ako during that time, I think meron akong 90 na ahente. 90? 90. Okay. And pag may ahente kang ganyan karami pare, kahit matulog ka, nagtatrabaho sila, nagbebenta. Of course, di tayo natutulog, syempre, di ba? Pero yung point lang is passive na yun. Passive na yun. Correct. Yan. So, from there, nagkaroon ka lalo for sure ng sarili mo ng pangpuhunan. Yes. Diba? So, ano-ano naman yung mga sinimulan mo na ngayon na business with that money na nakuha mo from the insurance industry? Okay, dito ako matatawa. Lahat ng pinagpapasok ko, nalugi lahat ng pandemya. Okay. Kasi nagka-Subway ako. Subway. Nagkaroon ako ng Siomai House. Nagkaroon ng Potato Corner. Meron ako Mr. Softy, 6 branches sa malls. Lahat yun na-wipe out. Lahat yun, wala ako ng tao ng pandemya. Oo nga. So wipe out talaga. So back to zero talaga after pandemic. Okay. Sa totoo lang, lahat ng naipon ko, lahat ng nilagay ko sa yung stock investments ko na 8 digits na, pull out lahat kung pull out. Kasi nung pandemic, kinain. Ibig sabihin, lahat ng pinuhunan mo sa mga negosyo na yun, sunog. Sunog pare. Sunog talaga. Tapos kung ano pang pinasok na crypto nung pandemic, sunog din. Pati crypto, sunog din. Yes, sunog din. So, doon ko na-realize talaga na bilog ang mundo di ba? Na hindi pwedeng petiks lang. Always dapat hungry pa din. Good to go next level. So masasabi mo bang yung pandemic na yan ba yung pinaka-rock bottom na pinagdaanan mo bilang isang negosyante? Actually, isa pang blessing yan. Sa totoo lang. Kasi ito theory ko sa pandemic. Ang theory ko sa pandemic is, if your business failed during the pandemic, it would have failed anyway 5 to 10 years from now. Okay. Kasi in-expedite lang niya yung inevitable. Correct. Kasi kaya siya nag-fail kasi yung business model mo may butas. Di ba? Kumbaga ako, masyado ko nakaasa sa mall. Correct. Ang US ngayon, hindi na masyadong mamall. Correct. So, ibig sabihin, in 5 to 10 years, most likely, it's gonna happen as well in the Philippines kasi nga online selling na ngayon. Correct. In advance lang ng pandemic no? Yun yung theory ko. Oo. So, sa akin, blessing din yan. Na ngayon, mas focus ako ngayon sa future-proof businesses. Na mga negosyong alam ko, kahit anong mangyari, hindi ako matatalo. Okay. Doon ako ngayon. May curious ako doon kasi you see itong mga downfall mo as a blessing. But
based on sa mga, kunyari, mga nagko-comment yan sa mga content na ginagawa natin, no? Isa sa mga reason na dami rin nagchat-chat na sobrang down po ako ngayon, sir. Ano pong gagawin ko? Nalugi negosyo ko, and so on and so forth. Ano sa tingin mo yung common dun sa dalawang downfall mo? Kaya ka nakakabalik lagi to be, parang alam mo yun, Bounce back. bounce back ka eh. Yun ang tanong nun I guess it's the attitude na bro na hindi dito nagtatapos yung buhay. Na God has, again, di ba, may mindset nga tayo, Don Lorenzo Soriano na mindset ako na God has bigger plans. Na whatever the hiccup is, whatever the hurdle is at that time, temporary. Na merong, ito sa akin siguro ngayon ko lang na-realize din to para bang may tinuturo pa sa akin na, alam mo yung kasabihan na the reason why you keep on experiencing the problems is because you haven't learned the lessons yet. Correct. So ano ba yung lesson na kailangan ko matutunan kaya pa ulit-ulit yung problema? Feeling ko yun na parang si Lord may message siya sa akin na hindi kailangan mo pa matutunan to. Na minsan talaga, promise brother, yung talagang iiyak ka. May mga times, no, especially nung 2021. I think that I would call that my biggest problem in my life. 2021? Yes. Recent lang Yung talagang hagulgol, iyak. Talagang parang wala. Parang kang, yung mapapatanong ko na lang, mayroon ba Diyos? Ganun. Ng mga problema. Yung talagang umiiyak ka ng mag-isa ka. Never ko na-experience Yung talagang bigla na natutuloy yung luha kasi sobrang sakit na. Yung mga ganun experiences for me, during that time, of course, para bang feeling mo end of the world na, feeling mo wala na, pinagkaitan ka na ng mundo. Pero after the fact, and of course, after a very long time, dun mo lang ma-realize na, blessing pala to. Kaya pala nangyari yun. Kaya, as in, you connect the dots. Yung kasabi ni Steve Jobs, you connect the dots, not moving forward, but looking backwards. Dun ko lang nako-connect yung dots na, ay, shucks, kaya pala ngayon, nasa ecom ako dahil dun. Kaya pala, mas gigil ako ngayon dahil dun. Kaya pala, ang dami kong discarding ngayon and kayod ngayon dahil dun sa blessing na yun. So, lahat ng nakita akin dun, uy, thank you. Isa ka palang blessing sa buhay. Isa ka palang anghel. Kahit na nung simula, akala ko demonyo ka. Ano ka pala? Pinadala ka pala para matuto ako. Teka lang, balikan natin. No? Ano yung sinasabi mo sa 2021 na yan? Yan ba yung nagsara yung sa mga mall? O iba pa yan? Hindi nga yun. Pwede mo bang i-discuss yan? Tanggap ko pa yung nagsara yung mall. Ito kasi siguro ng 2021, parang I had a very biggest betrayal, no? Okay. In my life na wherein people I trusted the most, parang hindi pala napagkatiwalaan. Kumbaga, sino yung mga yan? Shout out natin yung mga yan. Ano na to? Forgiven na in love Okay, na. Ano lang, talagang painful lang talaga. Okay. I'm 100% over it. That's why I'm able to have conversation about it. So ano yan? Kanegosyo mo sa... Kanegosyo, pare. Kanegosyo. Business partners. Business partners, no? And yun nga, dahil doon, nagkaroon ng hurt, nagkaroon ng pain, kinwestiyon mo lahat ng bagay. Again, I'm not blaming them. I think they were just doing what they felt best for them. Okay. And right now, I have zero blame. I have 100% forgiveness of these people. I'm 100% free Diba? And right now, I'm seeing it as masakit man nangyari dun na I won't go into detail around it anymore. Yeah. Buti na lang nangyari. So ito. Kwento ko na. Sige, go. Noong nangyari yun, pare, pakitsend ko na lang yung photo sa inyo Nakalbo ko, bro. Okay, sobrang stress. Sobrang stress. Ano nangyari? Ba't makapal na ulit? Diba? Isa. Kalbo, bro. As in, Paris, I would call this 2 months away from bald. Okay. Kasi nanipis dito paring hairline ko, 2 inches na ganyan, no? Taas. Lala. Parang napansin ko nga nung mga time na yon medyo ano ka nun. Kumapal na. Talagang, ngayon makapal na. Kumapal na, diba? So, nung time na yun talagang sa sobra. Imagine mo, by the way, nawalan ako ng almost 50 million pesos dahil 50 million pesos in current and future business. 5-0. Kasi yung current business na nawala sa akin na siguro mga 5 to 10 M. Yung future business mga 40 to 60 M. Okay. Laki yun malaki yun. Malaki talaga. So talagang, and by the way, ito yung binild mo from zero Tapos nawala sa'yo ng basta. So talagang dahil doon, na-stress ako. Almost nakalbo ako noon. So, nung time na yan, sabi ko, magpa-opera na kaya ako. Yung tatanggalin dito, lilipat dito. 1.5 million, bro. Sabi ko, sige, may ipon naman ako. At least, ma-feel good man lang natin. And na-realize ko yung downtime. Na-realize ko yung, kahit na gawin mo yun, gagawin mo pa din yung mga routines. So, ikaw na ba yung mga routines na simulan ko na kaya? So, nag-search ako. Tinanong ko ate ko, ano gagawin ko? Sabi doon, non-surgical ka muna. So, naghanap ako non-surgical options.
nung time na yon, nakahanap ako ng routine ko. Okay. 4-step process. Sabi ng doktor, don't expect results within 6 months. Within 2 months, may results. Oh, bilis ah. Within 13 months, ganito na, balik na ulit. Ah. So, Okay. yung point ko lang, nung time na yon, brother, talaga I was just looking for a way to not only grow back my hair. Kasi pare sa akin, ang hair is not hair eh. Hair is confidence. Correct. Yes. And if you don't have confidence, you won't have success. Mhm. So para sa akin yung buhok ko represented success eh. Mhm. So nung time na yun talaga, and again I only connected this looking back now. Yeah. Nung time na yun pala yung hinahanap ko. Gusto ko maging confident para makabuild ako ulit, para ma-rebuild ko yung sarili ko. So yun, dahil nga bumalik yung buhok within a few months, nag-start ako mag-content creation ng April. Okay. Nangyari ito by the way November. So within 6 months, brother, nag-start yung content creation journey. Which is by the way, thank you Pao. Kasi si Pao yung isa sa mga tinanong ko. Binigyan ako niyan pare ng parang 10 utos. Bilis lang nun bro. Parang 20-minute conversation, di ba? Oo. Pero nung sinabi sa akin ng Pao, yun brother, in-implement ko agad. Kaya talagang after nung usap namin yun, within 3 weeks pumutok yung content. Nice. Correct. Within 3 weeks. So yun nga, that was April last year. Mhm. So dahil doon sa nangyari sa akin noong November na sobrang sakit, naging content creator ako ngayon. Mhm. Grabe blessing, no? Oo. Oo. Tapos ngayon we're at ilan na ba? Hindi ko na alam pare, pero sobrang solid na ng Dami. resulta. Kami na. Tsaka yung mga barkada ko sinesend sa akin, sabi niya, di ba nakakasama mo to si Don? Di ba ang tropa mo to si Don? Legit. Legit. Oh, as solid in, pa. kasi sobra nakaka-entertain, nakaka-educate yung Thank ano you. mo, yung mga contents mo. Ako mismo nanonood ako diyan sa mga lalong-lalo na nung mga may series ka dati, paano ba mag-franchise ng 7-Eleven, Correct. Alphamart, Jollibee, doon ako tonto, ganun pala Ganun yun. pala. Oo, ganun pala Iginugil yun. ko lang din yun, tare. Pero kahit na, Pero di hindi, ba? meron kasing mga info si Don na parang ako may mga info na nakuha sa'yo na doon ko lang naririnig. Na sabi mo nga, passion mo palang pag-aralan Passion yung mga tayo. yan. Kaya gets Kahit di mo mo rin bayaran. talaga. Oo, Araw-araw. kahit di bayaran. Araw-araw ganun na. Nice. So at least, yun pala yung dahilan mo ngayon. Nahanap mo yung passion mo, nahanap mo kung saan ka magta-thrive. And ito ba sa content creation, grabe na ba yung mga naging balik nito sa'yo? Okay. Ano yung mga na-enjoy mo ngayon dito? So, in terms, I'll be honest in terms of income sa mismong Facebook, maliit lang yun eh. Yeah. Pero yung influence you have around it. Correct. For me kasi influence is money eh. So ito nga, I'm launching my hair brand bro. Diba? Okay. Okay. Na. Ito na yung sinasabi ko pare, na Okay. yung pinaka-pain mo, yun yung pinaka-blessing mo pala. Okay. Imagine mo bro, nakalbo ko. And kung hindi nila ako, kung walang nangyaring aggravation in the past, hindi mangyayari itong Yeah. pagkalbo ko. Mm. So Lord, thank you. Buti na lang kinalbo mo ako ng kasi pare hindi din 2 months nangyari yun bro. Oo. Nawala yung buhok. As in, nasa shower ako, talagang nahawakan ko yung mga buhok ko. Nalalagas, min. Ganun siya ka-stress. Oo. Tapos, buti na lang, Lord, nangyari yun. Ngayon, nung marami na ako nagiging kaibigan sa e-commerce, klarong-klaro hair. Doon bakit yan? Dami nagtatanong. Doon bakit hair late ng niche na yan? Pare, daming kalbo. Correct. Oo. Daming, di ba? And para sa lalaki, this is our crown. Yeah. Correct. Hindi na natin kailangan ng corona. Yung corona natin, yung buhok natin. So, yung confidence natin, deeply attached to that. Statistically, brother, by age 50, 40% of men experience hair loss. So, ilang milyong Pilipino yun? Correct. Hindi malupit. Hindi lang Pilipinas, pare. Oo. Sa Thailand may kalbo, Malaysia may kalbo. Global market. Global no? market. To. So ito lang sabihin ko na, this is my $1 billion business now. Wow. And we're gonna be launching February. Pero again, yung point ko, Lord, thank you. Na-hurt ako. Thank you, Lord, na Natuto ka. nawalan ako ng 50M kasi ang kapalit pala 50B. Wow. Shucks. Solid. And ang ganda nun Sob, no? Kasi nga, sa mga Sob na nanonood sa atin dyan, no? Na nangangarap, no? Maging katulad ni PBC, di ba? Pambansang business coach na 50B, di ba? Correct. Usually kasi ang nakikita ng tao yung yung success na. Alam mo yun, yung ito na, pambansang business coach na yun ikaw na yun. Kasi doon di ba? Yun yung lagi nila sinasabi Pero hindi nila nakikita yung mga behind the scenes na pinagdaanan ng tao Yeah. Bakit siya napunta doon sa situation na yun in the first place? And then, from there, unti-unti, nakita, lumiwanag yung daan, nagkaroon ng reason, na backtrack, na pagdugtong-dugtong yung mga dots. And then, doon palang babagsak talaga yung
quote-unquote success Correct. na nakikita ng mga tao ngayon. So napakagandang inspiring story yan. Yeah. At saka ito mga extreme na to. Pero I've known some stories na dahil nalugi sa negosyo at nagkanda baon-baon sa utang, nagpakamatay na lang. Ay, nako. 'Di ba? And wag naman mga sob, 'di ba? Maybe aralin mo ano ba yung dapat mong matutunan from that experience, kagaya nga nung nangyari kay Don. And paano mo siya ma-overcome and mai-apply yung learning na yon sa susunod, kasi yung pagpapakamatay na yan parang easiest way out na yan tapusin ko na yung problema ko, tapusin ko na yung stress, 'di ba? Versus sumanap ka ng paraan paano ka maka-bounce back, paano mo siya ma-solve, and malay mo blessing in disguise yun, kagaya nung nangyari kay Don na yung nakalbo, yun pala yung magbibigay ng $50 billion business sa kanya, no, na yung na-scam or na walang 50 million pinalitan ng billion dollars pa. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel @Timawa Podcast and then click the link in our bio. Tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. Tsaka Don, pwede na ba kami mag-advance order dyan? Kasi yung mga kaibigan namin ni Sableo, parang meron na kami dalawa. meron na kami prospect. Dito, wala siya dito spot. Effective din ba yan sa ganun? Effective. Spots lang, pwede. Spot to Super effective. Actually, ang ginawa ko, brother, dito sa process, kasi 4 steps yan These are readily available in the market, but people do not use them together. Okay. So when I started using them together, dun siya nagkaroon ng impact, pare. Kaya effective talaga, bro. Sa mga babae, pwede rin yan. Okay. Unfortunately, hindi. Panlalaki lang. Kasi sa akin lang honestly bro, ngayon as of this moment, yung pain ko kasi bilang lalaki. So gusto ko din maging authentic. Okay. I only cater to men right now. Kasi nga, I just want to be authentic na. Hindi, lalaki lang kasi yun lang yung pinagdaanan ko din. Marami nagsasabi sa akin doon sa aking market. Hindi naman kasi yung paki ko. Yung paki ko is, nakikita ko yung ramdam ko yung pain ng isang lalaki mawala ng crown. Ng buhok. Diba? So, yun. Teka, bakit? Is it just the branding lang ba to? Or talagang hindi pwede yung chemical whatever sa babae? Kasi kung crowning glory to ng lalaki, lalo ng babae Agree. Unfortunately, yung mga ginagamit ko palalaki lang talaga. Okay. Kasi pag ginamit ng babae, tutubuan siya ng bigote. Okay. Tubuan siya ng balahibo dito sa... Tutsang, lalaki yung haba yung tutsang. Okay, nag-gets ko, no? Kumbaga for now, hindi ka, nakafocus ka lang muna sa mga lalaki. For men. At hindi naman sa discrimination or sexist or whatever, but yun lang yung prefer mo, at saka yung product, pang lalaki lang, mas effective, no? Correct. Sige, so now, question namin sa'yo, bro, why do you think, bakit ang mga Pinoy, bopuls ba yung mga Pinoy, na kahit napakadaming kagaya mo, na sikat na nga na business coach, ang daming mga business tips sa YouTube, sa libro, at saka napakalinaw naman na pag empleyado ka sa Pilipinas, wala kang pag-asang maging milyonaryo, lalo na bilyonaryo, 'di ba? And the only way is for you to start a business. Pero bakit kahit sobrang klaro naman nun at ang daming business coach, mentor like you, pinipili pa rin ng mga tao na mag-settle sa maliit na sweldo bilang isang empleyado? Ano sa tingin mo? Ganda na tanong. Ako, I would say, I think it's a matter of education wala naman kasi nagturo sa atin when we were growing up kung paano dapat mabuhay or paano magnegosyo, di ba? Number one, that's that. Education talaga. Wala tayong, yung financial literacy na yan, that's 15 years ago. In fact, I just want to say this. I think financial literacy, that's good. A lot of people are teaching and pushing for it. However, nobody pushed for business literacy. Okay. I would argue 99% of people, Filipinos who start a business, they don't know what they're doing. Yeah. Walang nagturo sa kanila, walang nag-mentor sa kanila. Ibang mundo ng financial literacy, pag-iipon, pag-i-invest, di ba, pag-grow ng pera, sa pagninegosyo, ibang mundo yun. Correct. Okay. Kaya ngayon, actually, kaya ako nag-business coach. Kasi sabi ko, even though I'm not the best business person yet, in fact, right now, I'm still in my process of recovery. Ang daming Pilipinong nangangailangan So, ang theory ko dyan, hindi naman kailangan level 100 na ako, bilyonaryo na ako. Pwedeng maybe right now, I'm level 5. I'm helping a level 1 get to level 2.
So number one talaga financial business literacy education talaga. So walang nagtuturo before Ngayon lang naman nauso yan, and kung titingnan mo, sino ba nagtuturo negosyo ngayon sa social media sa Philippines? Halos wala. Konti lang. Konti lang. 'Di ba? Kasi yung mga negosyante, they're too busy running their own businesses. Yeah. But they're not realizing the power of social media. Mm. Right now I'm gonna launch my hair brand. 65% of my audience is male. Yun. 'Di ba? Pasok agad. Pasok. So, mag-launch lang ako, automatic may market Correct. Tsaka yung mga, ako napansin ko, yung mga followers natin, kahit na hindi na nila tayo kilala, they know the good we're doing. Yeah. Yeah. And because they know you are good to them, they will find a way to give it back to you. Yeah. Diba? So, yun yung point ko. Business literacy talaga. Kaya ako nagtuturo ngayon sa social media. Number 1 yun. Number 2 para sa akin, pare, is yung yung pag-colonize sa atin ng mga Amerikano. Medyo malayo na to. Okay. Pero Okay, nung sige, kinolonize gusto ko tayo yan. ng mga Amerikano, bro, binigay nila sa atin yung American dream. Get a great house, nice car, di ba? Get a good job. Yan yung American dream Napasa sa atin, ginawa natin Filipino dream. Di ba? Tayo naman Pilipino. Correct. Kinopya mo, pinapilitan mo lang pangalan. Yeah, correct. Di ba? Oh. So, dahil doon na, hindi, ito yung na-condition sa akin na magulang ko Ito yung nasabi sa atin Ito dapat yung gawin natin, bilhin ng kotse, bilhin ng bahay. Whereas, if you think about it, pag nagne-negosyo ka, liabilities mga yan. Correct. Di ba? Correct. Dapat unahin mo yung cash flow, yung cash generating asset. Yes. Hindi dapat yung bahay at lupa. So, yung point is, it was conditioning. It was conditioned onto us. Yes. Pangatlo pare, ito lang, easy money attitude. Sa Pilipinas lang naman yung, ang dami pa din na sa scam hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Correct. Recently lang may nag-PM sa akin, Sir, sabi dito 60% daw up within 2 weeks. Lalagay ko lang pera ko. Sabi ko, grabe, black and white, obvious Sinascam ka na harap-harapan, bulag na bulag ka pa din. Greedy. Nag-greedy pa rin, no? Oo, cultural na siya Correct. Na parang gusto natin And by the way, I'm not saying this as I'm a hypocrite or what. Sorry, I'm not saying this na criticizing them. Kasi ako mismo na-scam na ako sa ganyan. Di ba? So, yung point is what? Merong parang cultural thing na nangyayari sa Philippines na we really need to make a shift through education. Yeah. All right. So speaking of education, ano naman yung mga bagay ba na tip mo na kailangan i-consider kung gusto magsimula sa pagnenegosyo? Okay, ang ganda ng tanong na yan Well, number 1 talaga is kailangan maging addict tayo sa learning, guys. Okay. Most of the business owners I know who are earning, grabe, nababaliw ako sa mga kaibigan ko ngayon Ano? Nakikita ng 5M, 10M Per month? per month. Isa 50M, yung isa 300M yan. Ang dami ko ng billionaire friends now na talagang parang, what is money? Paper only. Ganun ang attitude. Iba Tapos pagkatitignan mo sila, bakit nga ba successful sila? Kasi pare, kahit napakayaman na nila, G pa rin sila mag-aaral. Most of them if maybe 95% of them. Yung mga binild at hindi lang namana. Iba kasi namana lang, medyo relax yan. Correct. Pero yung mga binild, ay grabe, gutom na gutom matuto. Wow. Gutom. I call this the insatiable hunger to grow. O, di ba? Yung talagang hindi mapigilan. Gutom So, yun yung number 1 sa akin talaga. Yeah. Dapat, number 1, gutom ka matuto. Dapat gutom kang mag-expand. Kasi pagka meron ka natutunan na realize, as in-apply mo sa business mo magka-result, di next level agad yung negosyo mo. Diba? So, number 1 yun. Number 2 would be, I call this the 1000x rule. Okay. 1000x. Okay. So, yung 1000x rule is a rule that I created based on my experiences in life. Okay. So, for example, hindi na ako mag-mention ng mga business models kasi ayoko maka-offend ng industries. Pero yung point ko lang, kung yung negosyo mo ba, pagka pinasok mo siya, kung ano man nilagay mong pera, mag-1000x in the next 5 to 10 or 15 years. Okay, meaning, lagay ka na 5,000 times 1,000, maging 5M. Kung pwede, gawin mo yung negosyo. Okay? Okay, gets. Kung naglagay ka 1M, kaya ba niya maging 1B? Kasi pare, kunyari, yung negosyo, naglagay ka ng 5M, magiging 10M lang in 5 years. Olats ka dun, bro. Olats ka dun, bro. Mababa, no? Mababa. Okay. Mababa talaga. Okay. Na sa akin gagawin mo lang yon if meron ka ng super daming cash sa bangko mo, hindi mo na alam sa mo lalagay. Which is yan ang problema ng mga kaibigan ko mayayaman ngayon.
Hindi na ako saan lalagay. Hindi na alam, pare, sobrang, as in yung mga kaibigan ko now, Oo. kumikita ng 50-100 MA per month eh. Hindi mo maubos, no? Solid. Hindi mo no? talaga maubos, bro. Magkano ba kailangan mo totoo lang for your daily expenses? Correct. Kaya nga. Diba? Ilang steak ba kaya mong kainin sa isang araw? Kahit mag-Wolfgang ka araw-araw eh. Hindi talaga eh. Correct. So, yun na yung time na, may time deposit, 5%. O, patulan mo na yan. Malagay lang yung pera. Hindi na natin alam gagawin. Oh, no. Yun yung ginagawa Huwag lang nila. matulog sa bangko. Ano yun lang? wag lang matulog sa, well, technically natutulog sa bako yun. Ah, Pero yung, nga, no? kunyari lupa, bibili sila lupa kahit mahal na. Kasi alam na nila magto-2x, 3x pa yan eh. Doon nila napapatulogin yung pera sa lupa. Sarap ng ganung problema, no? May mga ganyan eh. Good problem. Pero pag nagsisimula ka, huwag kang gagawa ng ganun. Ah, oo. Ito lang pare bibili ng kondo sa simula Oo. for as investment. Mm. For me, medyo sayang oras. Okay. Okay, bakit? For me, gawin mo yon kung kailangan mo ng bahay talaga for yourself. Pero para sa investment, kasi pare, kunyari, bili ka ng kondo, mag 2x siya in the next 10 years. Yeah. Eh di, anong rate of return mo dun, pare? Times 2. O, times 2. So, 100% in 10 years. lang. 10% per year lang. Oo, 10 taon yun eh. Mm. Oo nga. Oo Diba? nga. Oo nga. Pero what if magnegosyo ka? Let's say ng t-shirt. Mag-produce ka ng shirt, benta mo ng doble. Mm. Yung 1M mo, pare, within 6 months, kaya mo madoble. Oo. So, 100% ka in 6 months. Correct. Oo nga, no? Nagets nyo? Oo. Tama. Gets. So, yun yung 1,000x rule. Na, ito lang, si Josh Moy ka pare. Kangkong. Kangkong Chips. Yan ang 1 million, Shout out. 1 million times rule ata yan eh. Oo, solid yun ha. Kangkong, Diba? magkano lang yun eh. Oo. Pare, 20 lang siya nagsimula. Magkano na pera niya ngayon? Oo. Diba? I heard this, parang the other day, he sold 1 million bags already of kangkong. What? 130 pesos per bag. So, 130M in 2 years. Grabe, no? O, diba? So, yun yung sinasabi kong 1,000x rule. Na pag hahanap ka ng negosyo, hanap ka ng negosyo na alam mong mag-e-explode, mag-e-exponential growth. Hindi pwede yung negosyo na dodoble yung pera mo in 5 years. Kulang yun, men. Medyo, kung ano lang, kung passive investment, sige, papayag ako. Pero yung talagang gusto mo magnegosyo, 1,000x Yung tatrabahuhin mo. Correct. Okay. Gets. Number 3, I would say, Ako, ito, natutunan ko na lang to later on in life eh. Iba yung negosyo may contribution. Okay. Okay. Anong What do ibig you sabihin mean? mo doon? Yung negosyo na alam mong somehow, some way, nakakatulong ka sa Kapwa. kapwa. Okay. Nakakatulong ka sa society. Okay. Kasi mas masarap i-sustain yung ganong business eh. And I guess, sustainability or consistency is one of the problems of business owners. Kasi yung iba nabobore. After 2 years, 3 years, ayoko na to negosyo to. Wala na yung passion mo. Wala na yung passion mo doon. Wala na yung energy mo doon. Hindi na mag-grow. Pero kung yung negosyo mo, nakikita mo nakakatulong. Oo. Nakaka-empower. Diba? Nakaka-support ng mga tao. Yun yung masarap yung negosyo eh. Contribution. Okay. So yun pare, yun yung sa akin top 3 ko lang. Na pag magne-negosyo ka. Ay hindi, sige, sorry. Dagdagan natin isa pa. Ganda nun, ha? Isa pa. Dagdagan natin isa pa. So, pangatlo, contribution, di ba? I'll give you an example para sa contribution. Yung sa buhok. Hindi siya para sa akin buhok lang eh. Correct. Empowering the future leaders of the industry. Correct. Di ba? Yung sa, meron akong pinapatay yung resort pare sa QC. Okay. Ba't ako nagpapatay ng resort? Kasi yung problema ko nung time na yon, ako I'm a business owner, gusto ko mag-team building, pero walang team building area sa within the Metro Manila na maayos. Oo. Kailangan pupunta pa ako sa Tagaytay, sa Laguna. Ang layo. Di ba? Gusto ko mag-party. Wala sa Metro Manila ang party place na maayos na hindi ganun kamahal. Oo. Yung talagang sakto lang, tas may pool. Walang maayos dito masyado, bro. So yun yung parang, yun yung sinasabi ko, kailangan contributing. Content creation. Grabe, contribution natin dito. Correct. Correct. Yeah. Diba? Yeah. So yun nga, pagka ganun yung negosyo mo, ang sarap niyang ituloy-tuloy, i-continue non-stop. Pang-apat pare, ito na. AED. Ano yun? AED na yan. Ito, favorite ko to. Automate, eliminate, delegate. Okay. Okay. Kung negosyante ka, hindi pwedeng gagawin mo lahat. Kasi we only have 24 hours in a day. Yeah. So kailangan matuto ka mag-automate, eliminate, and delegate. So automate is systems. Ano yung mga system na gagawin mo para sa negosyo mo such that sa paulit-ulit na transaction, kahit na wala ka, tatakbo siya. Okay. So for example, yung friend natin, si Bebang, si Sam Karazi. Lupit nung taong yun, men. As in, para sa akin, invite nyo yun dito. Correct. Kasi i-endorse ko yun dito. Napakatindi nung taong yun, men. As in, ang Bebang sa Halo-Halo, they have one branch and they're doing so much sales.
2,000 halo-halo cups per day. Wow. Solid yun. Napakasarap niyan. Shoutout Napakasarap. Bebang sa halo-halo. Sobra. The best yan. How is it possible? Automations. Okay. He created systems and structures na kayang imagine na halo-halo is a perishable item. Correct. Na within 1 hour, tunaw yan, wala na. Oo. Pero still, he's doing 150 per hour. Mm. So, di-deliver niya on time, high quality pa. Mm. Paano Oo. nagawa? Systems na ang sagot. Okay. Grabe, no? Automations. So, ako Galing. talaga ngayon, I'm not a master of it, pero soon I will really master it. Kasi naging intentional ako na, okay, a system pala is just a series of systems. A business pala is just a series of systems. Na yung mga systems na to, na pagkakasunod-sunod, magkakasama, kahit wala ka tatakbo negosyo mo, McDonald's, Starbucks, lahat correct. yan system. Jollibee, Correct. lahat yan systems. Mm. Ito hindi nakikita ng mga negosyante, kinisip lang nila, kailangan maganda yung product mo. No, yung product is the last thing you should be considering. Oh. Okay. Okay. Because the right product will come to you through feedback. And dapat meron kang system asking for feedback from your customers. Galing. Kasi nire-reiterate mo yung produkto mo eh. Mm. Na feeling mong magandang produkto sa simula, hindi yun yung magandang produkto. Oo. Mababago yan. Okay. Correct. And ang problema, marami negosyante, masyado silang attached na hindi kailangan ito yung product kasi ito yung maganda, ito yung feeling ko. Mag-isa ka lang eh. Yeah. At the end of the day, it's the opinion of the market that matters, not your opinion. Yeah. Mm-mm. So dapat meron kang system for getting feedback from your audience. Correct. Yung iba naman na-offend, di ba? Oo. Na-feedback ka na-offend. Hindi. Binibigay na nga sa yung susi. Oo. Kaya siya nagalit kasi hindi niya nagustuhan ang produkto mo. Oo. Makinig ka. Oo. Ayaw makinig ng iba eh. Tama. Ipipilit pa rin yung gusto nila eh. Ego eh. Correct. Correct. So yung point is what? Sa negosyo, walang ego. Dapat lang may system ka. Pag may nag-feedback, okay, feedback to, makinig tayo. Lalo na kung marami na nagsasabi, baguhin natin. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Yeah. So ito, share ko lang, yung sa hair. Sa hair pare, most hair products right now na nagpapagrow ng hair sa Pilipinas, itchy. Makati. Makati. Walang hair growth na hindi makati. Mm-mm. Kadamihan, 60% nangangati. So yung product namin pare, in-address namin yun. Walang kati. Mm-hmm. O, nagets oh? Mm. Oh, so, based on feedback, i-address natin siya. Oo nga, no? Ah, diba? Oo So, nga, no? Makes sense. Letter A, automation. Number 2, eliminate. So, eliminate, brother. Meron tayong mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay natin na hindi na dapat natin ginagawa bilang negosyante. Okay. Tama. Kailangan eliminate mo na yan. So, ito, recently, na matagal ko ito nire-resist, nag-hire na ako ng driver. Yan. Okay, nung una sabi ko, ay, ako kasi Ako din nag-hire na ako ng driver. Ayun, to, gwapo na driver mo, pare. Dinelegate ko na yan. So, in-eliminate ko yung driving from my experience. Noong una, ayoko mag-hire. Kasi ako yung tao na ayoko nang-aabala ng tao. Ayoko yung pinag-iintay ako. Kasi ayoko nag-aantay eh. So, ayoko na nang-aabala ako na parang, uy, may pamilya to. Yeah. Tapos, 11 o'clock na may meeting pa ako. So, sige nga, surrender ako, tinry ko. Parang hindi na ako babalik, ayoko na mag-drive. Grabe yung efficiency. Yung productivity ko ngayon times 3. O kasi kahit nasa sasakyan ka, you can make money sa using your phone. Oh, Yung makipag-usap. correct, Tapos correct. hindi ka na mahirapan mag-park. Ibababa ka na lang kung saan ka may ka-meeting, di ba? Exactly. Yun yung grabe yung convenience. Tsaka, Grabe yung ito pa. convenience. Ito yung hindi ko na-realize nung kumuha akong driver. Ngayon ko lang na-realize. Kunyari may meeting ka malayo. Mandaluyong ako. Kunyari ang meeting ko Fairview. Tayo niyan. Nag-iisip ako, pupunta ba ako ang layo eh. Kung may driver ka para hindi mo isipin, punta tayo Fairview. Correct. Kasi Oo nga, nakupo ka no? lang naman, nagsiselfon lang ako, nag-work lang ako sa phone ko eh, habang nasa car eh. So yung productivity time pare, at yung kahit na malayong kliyente, pupuntahan mo bro. Kasi okay lang. Correct. Yung driver naman, tonto, may OT. Oo nga naman, no? Win-win eh. So again, eliminate. What's eliminate? Eliminate things in your life na alam mo, hindi mo naman siya pala kailangan. Pwede mo ng ibang tao nagagawa para sa'yo. Eliminate. Which is letter D. Sorry, eliminate pala is, tatanggalin mo na siya completely. Letter D naman is delegate. Dinelegate ko pala yung driver. So, Yeah. meaning, may trabaho kang gusto mo ituloy, tapos ibibigay mo na lang sa ibang tao. Yun yung ganda. delegate. No, pwede mo namang ipaswelduhan na lang sa ibang tao. No? Automate, eliminate, and delegate. Delegate. Napakagandang concept nito, no? For those who are who wants to start a business, no? Yung wife ko, yan, magisimula kasi ng cosmetic business. Nice. Eh. Shout out, Chase Cosmetics. Ewan ko lang, iniisip ko lahat ng sinasabi nito, na-apply ko. Paano i-apply Oo. dyan sa inyo? Maliban sa kaartihan, nakakatulong ba talaga to? May contribution ba to? Meron. Pero I'm sure meron. Kasi Meron syempre,
kung ang lalaki, crowning glory, buhok, di ba, yan ang mga naayos natin Ito sa kanila, syempre, yung mas marami pa yan. Face. Yung mukha, di ba? Correct. So, inisip ko, ano ngayon ang mga i-automate namin dito, i-eliminate, and i-delegate, no? Anong sistema ang kailangan gawin for that business to really work, no? Ako At din. maging, ikaw din, yung... Nag-iisip ko na paano kaya apply yung mga sinasabi ni Don Meron kasi itong bagong business Talaga ba? Kinalaban niya si Josh Mojica. Oh. Oo. Ano mo? Ano yung sa'yo? Malunggay chips. Malunggay chips. Totoo ba ito? Yung sa village kasi namin, ang problema doon, bro, Kala ko niloloko niyo ako. ang daming malunggay na puno. Oo. Tapos tuwing di ba, syempre, mga weekly sa atin nagtatabas nung damo, di ba? Yung mga owner, namumblema sila, pinapasabay lagi sa mga kuya, Kuya, patuloy mo naman tumalunggay sa malunggay. Tapos, may contribution yan. Kasi, para to sa mga naglalactate na mga di ba, yung mga buntis, mga nanay. Laging may nabubuntis. Pasok yung business mo, bro. Habang nanonood ng Netflix, malunggay chips ka muna. Malunggay. Tikman ko nga yan. Totoo ba talaga ito? Joke time lang. Uuto na ako Okay ba yun? PBC, yung malunggay chips? Baka mamaya okay no? Tapos, kay Josh Mojica ako bibili nung powder para magkalasa. Para magkalasa lang yung flavor, di ba? So, ngayon, ito naman, Don, no? Sige. Ano naman tingin mo yung mga negosyo na dapat nating iwasan? Ano yung may alam ka ba mga negosyo na pag yung negosyo walang kwenta yan, di kayaman dyan? In connection do sa 1,000x rule niya. Oo, in connection na 1,000 extra mo. Okay, ganda. So, ito na. Kunyari, karinderya, t-shirt, yan, mga walang kwentang business ba yan? Okay, so, hindi na ako magne-name drop kasi ayaw natin ma-bash tayo dito. Sige! Hindi. So, pero ito, sa akin lang kapag yung negosyo mo ay bandwagon lang, meaning na sumasabay ka lang sa uso, Sabay lang sa hype. huli ka na. Nga, no? Diba? Yeah. So, ang dami ko na-meet yan Hindi, gusto ko mag-ano yung Korean egg, no, sandwich. Okay. Mag-franchise ako, huli na Huli na. Gusto ko mag-milk tea, huli na Samgyup, huli ka na. Dapat, hanap ka na negosyo na, alam mo, Postbong pa lang? ikaw yung magpapauso, pwede. Oo. Or yung trend papunta doon. Ako, one metric I have is really looking at other economies. US economy, Correct. sa Thailand, sa Malaysia, basta sa China. Ano yung mga uso doon ngayon na possible maging uso din sa atin? Correct. Mm. Diba? Ang galing. So, yun yung maganda na pagka tinignan mo, meron na sa US to pero wala pa sa Pilipinas. That's a sign na baka lang pwede to dito. Nagets nyo? So, I always do my research Inaalam ko talaga. So, kung gaya-gaya ka lang, ang hirap Correct. Sa akin, kung gagaya ka, dapat meron kahit papanong differentiation. Gagaya ka, pero gagawin mo mas may maganda. twist. May twist, no? Kailangan may twist. Kangkong chips with dip. Pwede ba yun? With Nutella dip. For example, yung resort na pinapatayo sa QC. Resort business, madami nang nagre-resort. Dami na. Pero may nagre-resort ba sa Metro Manila? Wala. Meron, bibilang. Konti lang. Meron. Saka dyan sa inyo, parang may mga babae na rin dyan mga massage saka wala. Meron ba? Wala. Baka may twist Wala pala. Walang twist. Excited ako dyan kasi ako, I agree with you, no? Kunyari ngayon, mag-Christmas party kami. Ang layo pa. Cavite. So yung mga taga-norte, ayaw sumama. Mahirapan. Diba? Yung mga taga-Bulacan naming mga tao. So, at least kung merong QC, halfway yan sa lahat. Correct, Mapa-south ka, mapa-north ka, diba? So now, since ito yung pinag-usapan natin, yung mga lugi, no, na negosyo or wag mong subukan, ano naman ba para sa'yo, PBC, no, ang mga dahilan kung bakit ba nalulugi ang isang negosyo? Wow. Okay. Okay, number 1, marketing talaga. Importante yan So, meron nang natutunan sa Thailand. Doon nag-aral ako doon ng business, no? Under, basta hindi ko na papanggitin. Pero meron akong inatenda na workshop doon. Bakit Thailand? Magaling ba ang Thailand sa mga business? Meron lang speaker na doon pumunta. Okay. Si Blair Singer. Okay. Si Blair. Lupit, no? Nag-attend ako nung business mastery niya na course. Meron siyang tinuro doon Meron daw 3 major segments ng business. I'm sure marami pa, di ba? Pero yung 3 MOP. Okay. Marketing, operations, tsaka product. Unfortunately, a lot of business owners, they're so obsessed with product. Not to realize na product is the last
Hindi naman siya yung pinaka-importante. Correct. I'll give an example. McDonald's, sila ba may pinaka-masarap na burger? Di ba hindi naman? Hindi. Oh. So, yung product nila, sakto lang, masarap, pero hindi super duper sarap. Yeah. Pero, kaya siya nag-work dahil Bilis, convenient. yung own nila, operation sila. Maganda. Oo. Di ba? So, okay yung operations Pero more than the operations, efficient sila, yung letter M, napakalupit. Marketing. Marketing. Correct. Di ba? Kasi kunyari, gabi, gutom ka, saka punta. McDo. McDo, Jollibee lang naman yun eh. Correct, correct. Correct. Di ba? So, Yeah. yung point is, na-market nila ng ganun, bro. So, yung marketing talaga is the majority. And in fact, I would argue, if you're the CEO, your job is just letter M. Marketing lang. Yeah, the product should be delegated to R&D. The operations should be delegated to your operations managers. Yung marketing ang dapat sobrang obsessed ka. Tutukan ng isang Tutukan. CEO. Yes. Okay. Kasi okay. marketing will bring in the pesos Correct. Oh, Marketing will bring in the eyeballs. It will bring in the Yeah. cash. Correct. Walang sales kung walang marketing. Exactly. Oh, So, correct, marketing correct. talaga, brother. So, yun. Dun ako, kahit na accountant ako, mga operations yun Pero, nare-realize ko, kaya nag-aaral talaga ako ng marketing. Nag-aaral ako ng paano paputukin at paano pagandahin ang isang produkto sa mata ng merkado. Ang galing. Tama no? Kasi yung ibang tao nagfo-focus on lako-lako. Diba? Sales But if you, but sabi nga ni Gary Vaynerchuk, no, sales is a product of bad marketing. Kasi kung maganda ang marketing mo, automatic ang sales. Ganda. Exactly. Diba? Yung hindi So, mo na kailangan ibenta. Correct. Di mo na kailangan ibenta. So, now, punta naman tayo, no? Ano naman yung, tip mo sa mga gusto magsimulang magnegosyo, no? Ano ba yung step by step guide mo? Kahit simple lang, no? Huwag dun tayo sa mga komplikado. Yung mga simpleng Para step sa by gustong step. magsimula. Oo, step by step Okay. guide mo sa mga gusto. Kunyari, may capital na sila, nakakatanggap na ng 13th month pay. Ano yung step by step guide? Kailangan nilang i-consider at simulan. Okay. So, number 1 talaga for me is look for a problem and find the solution. Okay. Diba? Yan naman ang negosyo For example, Facebook. Ano yung problem na meron? Connecting people. Connecting. Yeah. Yes. Diba? Paano mag-connect sa old friends mo? How do you stay connected? Cellphone, hindi kaya Mhm. Social media kaya. So, sinolve yung isang problema, kaya sila merong business. Mhm. Yeah. Another problem would be, for example, sa airport na lang. Diba yung meron yung mga nag-ahabang na mga porters? Bakit merong porters? Kasi nga, sinusolve niyo yung problem na ang bigat ng luggage ko, kailangan ko ng tutulong sa akin, willing ako magbayad. So, that's the problem, what's the solution? So, a lot of people are so obsessed around the product. Pero dapat, mas obsessed tayo sa problem na sinusolve natin. Kasi kung may problema, merong solusyon, merong business. Correct. Kung masyado tayong focus sa produkto, hindi, masarap kasi ito, kaya bebenta ko. Hindi, okay naman, unless ikaw talaga yung merong unique selling proposition dyan. So, I'll give you an example. Recently, meron akong follower, pinadala ng kasaba chips. Ang daming kasaba chips Correct. Parang yung kasaba chips yan, nipis. Yung kasaba chips yan, sobrang crunchy. So, I would say, yan ang unique selling proposition niya. Kasi nung sinimulan ko, pare, naubos ko yung 4 na bag. Kasi yung problema... Oo, na-addict talaga ako. Yung problema sa kasaba chips, pagka kinagat mo, medyo matigas. Parang makapal Ito bro, parang potato chip. Walang biro. Ang sarap. Sabi ko nga, gusto ko nga gawing business partner. Baka nakikinig siya. Mag-send ka ng... Shout out sa'yo. Shout out. Pero look, yung point ka nga, what's the problem? Provide the solution. Okay. Okay. Diba? So, yun. Number 1 yun. Number 2, kung nahanap mo na yung problem at alam mo na anong solusyon mo, go deep and study the industry. Yeah. Diba? Aralin mo yung industriya kasi minsan di mo naman industriya yan And the best way to do that is to get a mentor. Mentors are the shortcut to our success. Yeah. So number 2 talaga, mag-aral ka, pero para sa akin, na best recommendation ko, mentorship. Hanap ka ng mentor na willing magturo sa'yo. And some people will say, saan ako maghahanap? Add value ka muna. Yeah. Di ba? Pwede ka mag-work under them, di ba? Magtrabaho ka under their company, magpakaalila ka muna, maging PA ka. Correct. Yes. Para makuha mo yung yung inside information ng industriya. So, yun yung number 2 sa akin talaga, na willing ka dat magpakaalila. Kasi iba gusto agad kumita agad no? Hindi nila income yung tinitignan Hindi nila naiisip yung knowledge na makukuha mo from that mentor will give you the millions in the future. Tama. Correct. Dagdag na natin sa number 2 pare. Yung perang ita-13th month mo, para sa akin invest mo sa seminar, sa workshop, sa training. Ganun talaga Oo,
Kasi hindi naman pera yung problema eh. Correct. It's never the lack of money that's a problem. It's the lack of resource. It's never the lack of resources that's a problem. It's the lack of resourcefulness. Yeah. Diba? So, hindi pera yung problema kung hindi ka lang creative. Nga. Sabi nga nila, 98% of businesses that was started with little or no money. So, bakit kailangan sobrang daming pera? In fact, kung sobrang ganda ng business model mo and maraming naniniwala sa'yo, people will come to you and give you money. Oo nga. Kasi ang daming tao may pera, hindi na alam gagawin sa pera nila. Yeah. So, diskarte talaga. Diba? Ngayon, ang last ko na masasabi, ito favorite line ko to, and ito yung tema ng Kanegosyo community. Start small, think big, move fast. Okay. So, simulan Start mo. small, think Start big, small. move fast. Yes. Start small, think big, move fast. Simulan mo na maliit. Huwag masyadong ingrande agad. Kasi sa totoo lang gusto mo lang maging mayabang kaya gusto mo malaki agad. Negosyante ako. Oo, di ba? Business. Shanty na ako. Businessman ako. Correct. Tama. Simulan mo na maliit. Simulan mo sa bahay. Hindi mo kailangan ng pwesto. Simulan mo online. So, pag sinimulan mo na maliit, hindi mo kailangan umutang. Okay. Diba? Sariling kapital mo, kaya mo 10K, 15K, 20K. Pwede na simulan mo lang. Tingnan mo lang muna kung merong proof of concept. Correct. So, ngayon, nasimula mo, di ba? Ang maganda doon, dahil maliit ang panimula mo, ito yung reality, possible madapaki. Parang imagine mo na lang, ito yung point ko na parang, kapag gusto mo mag-marathon, 42K, simulan mo muna siguro sa paglalakad. Yeah. Kasi bakit? Pag naglakad ka, natisod ka, hindi ka masusugatan, hindi ka masasaktan. Pero kung tumakbo ka agad na napakabilis, tapos nadapa ka, patay ka. Sabog mo. Sabog talaga. So, which is, by the way, what I did during one of my first businesses, inutang ko yung pera. Na nung nalugi, kailangan ko pa rin bayaran yung utang. Pero, wala na yung negosyo. Yeah. So, I really do not recommend taking a loan out to start a business. Okay. Kasi there are so many things that could happen Yeah. na malugi yung business mo, mawala ka ng cash flow. Pero ang guarantee, kailangan mo pa rin magbayad ng utang. So, start small. Correct. Think big. Again, 1,000x rule. Yeah. Di ba? Galing. Kailangan isipin mo, saan to papunta? Hindi yung parang, ay, bahala na. Oo. Saan to papunta? May direction, may plan. Kahit pa paano may planning. Correct. Na alam mo, itong pinagawa mong maliit ngayon, one day sasabog din siya. Lalaki din yan. Lalaki din yan. And yun a lot of business owners, kaya sila nasa stock kasi hindi sila nag-think big. May pwesto na ako, kumikita ng 100K, 200K. Trap yun eh. Oo. Ang tawag dito yung self-employment trap. Alam nyo ba yun? Na andun ka sa space wherein kumikita ka na malaki, siguro dati kumikita 50K sa corporate, ngayon kumikita 200K, masaya ka na. Nakampante ka na. Kampante ka na. Pero let's say lang may magka-cancer, wipe out lahat yun eh. Oo. Correct. Maliit ang 200K a month. Correct. So yun yung point na kaya sila na-stuck kasi hindi sila nag-think bigger. Dapat isip sila ng mas malayo pa. Para pag mas malayo yung tingin nila, mas malayo din yung pangarap, mas malayo din diskarte. And lastly, number 3, move fast. Kilos na, huwag mo na isip, huwag mo na, gagawin ko ba to today, bukas, Analysis next week? paralysis, no? Gawin mo na lang. Correct. Kasi sa totoo lang, mamaya yung mga prinsipyo mo, yung mga theories mo, mali naman talaga yun eh. Yung feedback is, nagkamali ka. Shift ka ngayon, pivot ka. Oo. Yeah. Yung produkto mo, ay masarap to. Nung pinatikim mo yung malunggay chips mo, ay hindi masarap. Feedback. Huwag ka na magbenta niya, pre. Gano'n. Walang kwenta yan. Diba? Ismala. Anong nangyari? Next year mo pa sinimulan, hindi mo nalaman until next year. This whole year nagplanning. Ganun din naman yung ending, no? Hindi totoo lang. Yung mga plano natin, hindi rin naman yun matutuloy. Yeah. Right. Napakalupit nun doon, no? So, sa anong mga nakukuha mo dito, no? Ako siguro I'll start, no? For me, sa mga kalalakihan na nakikinig, sa mga timawa, sa mga sob na nakikinig natin, no? Learn and start. I guess yun yung pinaka nakuha ko from you doon na educate yourself, no? Or yun nga yung mga 13th month pay. Tama no? Ako naisip ko kanina nung sa introduction natin, anong pwedeng masimulan ng business with 20,000-30,000? Marami naman 'di ba? Pero tama i-invest mo sa seminar. Mag-aral ka muna kasi madali naman, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Dahil pwedeng pag maganda yung idea ng business mo, kahit konti puhunan mo, maraming magi-invest sa iyo Right. Yung puhunan madali kung maganda yung business model, 'di ba? But majority of people nakatingin ka agad, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng store, kailangan ko ng ganyan, kailangan nakasuot ako, 'di ba? Versus
aralin mo mabuti, aralin mo yung pinapasok mo na industriya, and then just start, no? Kasi most likely, yung mga idea mo, feeling mo totoo, feeling mo tama, feeling mo effective, along the way, tama yung feedback ng tao pa rin Correct. ang magpapaganda ng negosyo mo. Di ba? Para sa akin naman, Sob, no? Para sa mga kalalakihan, kasi yung ako personal experience ko sa ating mga lalaki, ano talaga may yabang talaga yung mga lalaki, di ba? So talagang nakafocus tayo dun sa flashy, nakafocus tayo dun sa sexy. Yes. Kaya iisipin mo talaga, kunyari magnenegosyo, ano bang yung astig na negosyo, astig na produkto, alam mo yun? Baril pare, ano? Doon lagi nagsisimula which ako parang kunyari kanina naman nag-intro tayo, di ba? Ganun yung thinking ko Pero kung babalikan mo, bakit nga ba nauso yung entrepreneurship? Ano bang definition ng entrepreneurship sa dictionary? It's all about solving problem. 'Di ba? Without thinking any flashy things whatsoever, mag-isip ka ng problema. Correct. Kasi isosolve mo yung problema na yun Doon magsisimula yung entrep journey mo. Doon magsisimula yung pagkakaroon mo ng negosyo. Kapag ka nakaisip ka ng problema na isosolve mo para sa tao, automatically yung problema mo sa pera masosolve din naman. Yes. Di ba? Tama. So, ang ganda nun, ang ganda lang mindset nun at doon tayo magsimula Ano nga bang problema pwede kong isolve, di ba? Yeah. Yun. Speaking of problema, Yan na. bibigyan ka namin ngayon ng problema doon. Dahil papunta Yan na. tayo sa Yan na. favorite naming segment Yan ng na. Timawa Podcast, Yan. which is The Top Talk. Nakita mo itong mahiwagang bell na to? Yan! So ngayon, meron kaming 10 matitinding tanong sa'yo. No, na tough talk, no, na kailangan mong sagutin. Pero, kung hindi mo feel sagutin, ayaw mong sagutin, mag-tap out ka lang sa bell na yan, pindutin mo lang, meron kang 3 chance or power na Skip. lifeline yan, mag-skip. No questions asked, no judgment. No judgment. Next question Okay. tayo. Next Sige. question. Pero, after, pag nakatatlong ka na, pass ka na, hindi ka na pwede mag-pass. Wala Kailangan na. mo na talaga sagutin yung mga next Wala question. na. Okay? Tatlo pa lang ba? Pero pag hindi ka Sabi ko magpapas na lang ako 3 lang to. hanggang 3 lang. Okay. Pero pag naman nasagot mo lahat yan nung wala kang pinapass, syempre Hall of Famer ka ng Timawa Podcast, no? Okay. Of course, meron kang Timawa Podcast sticker. Yeah. Yo. Kala mo grabe ka doon, no? Grabe. Grabe build up. Grabe build up ba? Okay. Okay, ready ka na doon? Sige, ready. G. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Unang tanong, ano-ano yung mga negosyong walang kwenta sa Pilipinas? Okay, sige. So, sasagutin ko yan. Okay. So, ito, meron ako nakita negosyo, pare. Okay. Ang tawag ko dito, scam gyupsal. Pare, nangingi na investment, 1 million daw. Tapos, ang guaranteed daw 5% per month. Okay. Tapos, within 12 months, bibigyan ka ng 5%. Pero on April, walang 5% kasi, tax season. Kalokohan. So, yung point ko lang, pino-front lang yung Samgyup as an investment opportunity for these people kasi may 3 branch na daw sila. Pero ang tawag ko sa kanila Scamgyup kasi isang scam yan, obvious naman. Ito lang ang restaurant. Kung ikaw ay restaurant owner, alam mo na ang net income mo 15%, 20% mataas na. Oo. Tapos bibigay mo yung 5% guaranteed. Minsan may mga buwan na walang Correct. Hindi Diba? nabenta. Oo. So wala. Scamgyup sal. Scamgyupsal. Shout out. Mag-ingat kayo dyan, ha? Ang negosyo. Scamgyupsal. Next question, PBC. Sino ang fake business coach sa Pilipinas? Okay. So, sige, sagutin natin to. Sa akin looking at it, wala namang specific na business coach na fake. Okay. Pero it's more of meron ako napapansin kasi hindi ko na mapangalanan kasi hindi ko lang sila kilala. Pero pagkatingnan mo yung resulta, wala naman negosyo. So, mag-iingat sa mga nagtuturo ng negosyo na wala namang negosyo. Walang sense Correct. Diba, para ka nagbebenta ng pampaputi pero hindi ka maputi.
Tama. Ang labo eh. Tama. So tingnan niyo yung background, tingnan niyo yung pinanggagalingan. Meron ba experience talaga yan? Correct. Kasi kung wala naman negosyo, huwag ka magturo, friend. Oo nga. Correct. Isa parang kang scam dupe. Correct. Parang scam yun. Oy, totoo yan sa akin. Siguro mga 3 months ago may nag-reach out sa akin na pinapa-endorse sa akin yung ano nila, yung ano ba tawag yun? Collagen drink ba Collagen, yan? Na collagen. pampaputi. Ay, Oo. di ko kayang panindigan yun. Itim ko eh. Di naman. Baka mabash ako ng mga tao eh, di ba? So, tignan nyo kung meron Sabihin mo, resulta. pare, maputi yung singit mo. Pwede. Hindi lang maputi, mabango pa. Yeah. Ayan. So, ito naman. Next question, PBC. Nang loko or nang scam ka na ba ng business partner mo para sa pera? Okay, good question. Yan ang isang bagay talaga na hindi natin gagawin. Kasi integrity really matters eh. Okay. Sa akin kung meron isang bagay talaga nialagaan natin, yung pangalan natin. Yeah. Minsan nga lugi ka na gagawin mo pa rin. Mhm. I'll give an example. Minsan may mga pa-promo ko sa mga staff ko Mhm. na parang nabitawan mo, tapos shit, lugi pala ako doon. Pero dahil nabitawan mo tapos na-achieve nila, bibigyan mo. Correct, Oo. correct. Di ba? Integrity. Integrity matters eh. correct. So sa akin, in business there's one word eh. Mhm. And that word is trust. Yeah. And if people cannot trust you and that word goes out, then nobody will go into business with you anymore. Mhm. So yan talaga yung inaalagaan natin, brother. So talagang big no dyan. Hindi pwede. Correct. May mga business na nalugi na may mga co-investors tayo, Mhm. pero alam nila eh. Yeah. Very transparent ako. Uy guys, ito yung nangyari, ito yung sitwasyon. Pasensya na, bawi tayo. Next business natin, I'll make sure you're part of it. Babawi ako sa inyo. Ganun lang. Correct. Ganun lang simple. Next question, PBC. May nakaaway ka na ba na kaibigan, kapamilya mo dahil sa pagninegosyo? Okay, good question. Kaibigan, kamag-anak, wala. Pero co-business owners meron before. Okay. Yun nga, yun yung 2021, di ba? Nagkaroon ng gulo. Mhm. Nagkaroon ng aberya. And that really caused me a lot of pain in terms of business. Mhm. So meron. Ang sagot meron. Meron. No? Pero yun nga, all is forgiven kasi sila pala ang blessing at angel sa buhay ko. Yeah. Yun. PBC, may pinasok ka na ba na illegal na negosyo? Illegal na negosyo. Yan. Wala naman. Hindi Kahit naman. before, pwede kumamin. Kunyari, nagtulak drugs, ganyan. Wala, Human bro, trafficking, eh. wala. It's not, ito yung funny. It's not that I didn't want to. The joke. Pero nung mga panahon ko na nagsisimula ako, wala eh. Wala. Wala talaga nag-offer or Wala what. offer. Wala eh. Sa Hindi mga, ka- hindi sa ka mga na- nanonood nyo yung PBC, baka may nanonood pag may nag-offer sa'yo. Hindi, wala na. Wala. Hindi ka na-expose sa ganong circle. Hindi. Yeah. Hindi ako na-expose. Next question, PBC. Siyempre, content creator ka na. Isa ka sa mga sikat na content creator ngayon. And congratulations Thank you. na-awardan yan si PBC. Isa Congrats. sa mga best finance content creator Let's go. sa Pilipinas. Na talaga Let's go, deserve let's na go. deserve Thank naman. you. Deserve Correct. naman. So, para sa'yo, PBC, no? Sa mga content creator na nandyan, na nagko-content about negosyo, sino dyan ang mga pege lang na negosyante? Yan. Okay, so right now kasi ang nagko-content sa mga negosyo, sino ba makilala ko sila? Frank, yung makikita ko lang sila Franklin Miano, sila Mix Flores, Boss Mix Andy, Flores. Mix Flores. Lahat naman may negosyo eh. Okay. So wala pa ako nakikita actually na mga business owners na kilala ha Mhm. na may negosyo. Although meron mga yun nga, yung mga yung small content creators pa lang Mhm. na for me nagpipiling-biling lang. hindi ko sila kilala eh. Hindi pa okay. sila malalaki. And I think kaya di sila lumalaki kasi alam din ng audience Peke lang. na maybe, 'di ba? Fake lang. Oo. For the content lang. Oo, for the cloud lang. Na-google lang, no? Maybe. Ginaya lang sa ibang Anong content anong creator. username niyan, PBC? Hindi ko Nang maiwasan. hindi ka parang maiwasan pansin-pansin lang. eh. Hindi ka pansin-pansin. Okay. Unfortunately. So yung mga sikat right now, wala eh. Para sa akin I don't think sisikat ka ng malaki kapag ka PKK. Sa mundo ng negosyo to. Sa mundo ng na negosyo. nagko-content. Correct. Yeah. Okay. Gets. Sige. So, ibig mo sabihin, kunyari, negosyo contents, no? Sumikat, nagkaroon ng followers. Somehow credible yan. Depende pa din eh, bro eh. Depende pa Okay. din. Depende pa din. Mm. Meron kasi iba, ginugoogle lang talaga, di ba? Tapos Yeah. gumagawa ng content. Yeah. So yun. Okay, sige. Ngayon ito, in relation naman dyan sa content creators, no? Ano naman yung worst advice about business na narinig mo sa social media? Okay.
Ito. So, this is, medyo. 2-part question to ha. Yung una, part 1. So, una sa akin, yung isang advice na, hindi lang, okay. So, mangutang ka para sa negosyo. Para sa akin, it doesn't work eh. Meron, ito don't get me wrong, meron mga negosyante na chumachambay. And maybe because kaya sila chumamba kasi meron na silang KSE and N. What's KSE and N? Para sa akin, pwede ka mangutang para magnegosyo if meron ka knowledge, skills, experience, and network to start that business. Sabihin, experience ka na. Kumbaga, industriya mo naman matagal na. Pwede ka mangutang, pero yung mangungutang ka tapos hindi mo alam yung business, wala kang kaalam-alam, wala kang experience. Wag. Medyo bopples yun. So may mga nagre-recommend yan, hindi, leverage ka ng loan. Mali. Timawa yun, no? Mali talaga. Timawa yun. So para sa akin, hindi siya recommended. Yeah. Ito yung part 2 question nun. Sino ang nagsabi niyan? Kanino? Okay. So para sa akin, si Robert Kiyosaki, nami-misunderstand siya. Diba? Kasi okay. tinuturo niya yan eh. Yeah. Diba? Leverage on loan. Actually. Hindi sa mali siya. Pero nami-misunderstand siya. Na akala ng mga tao, mag-loan ka para sa negosyo. Hindi. Si Robert Kiyosaki, nag-loan siya para sa real estate. Guaranteed cash flow. Correct. Inaral niya. Correct. Sabihin, alam niya kahit mangutang siya, amortization niya 50,000, may cash flow na 70,000, cash flow positive siya. Yeah. Doon na misunderstand. Kasi bakit? Na-misunderstand ko din. Diba? Based on experience pala. In-apply ko sa business eh. Inalugi. Mali pala, pang real estate lang pala yun. Pang real estate lang talaga. Yung guaranteed cash flow. At least lesson learned. Correct. Yan. Talaga to si Tito Robert to. Next question. Since mahilig ka mag-seminar, ano ang worst seminar na na-attendan mo? Worst seminar na na-attendan ko. Honestly, sa worst, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero ito yung mga seminar na, yung 500 pesos lang pupunta ka. Pero kaya ka pinapunta kasi bebentahan ka lang. Marketing na. Oo. Tee up lang pala. Yung seminar na yun, tee up lang pala sa mga susunod na seminar. Totoo. So ito na, sabihin ko na, sa MLM kasi yun eh. Okay, mga So, MLM seminar. Again, I love MLM. I used to be MLM. Pero may maraming bad practice sa MLM, guys, na yun nga, ipopront na seminar sa dulo, merong business plan na. Na para sa akin medyo mali kasi ang tao pumunta doon para matuto tapos binentahan mo lang. Parang may agenda pala. No? Off talaga para sa akin. Yeah. Okay. Ano naman para sa iyo, PBC, ang worst career na pwedeng magkaroon ng isang Pilipino? Worst career. Wow, ganda ng tanong na yan. Worst career ng isang Pilipino. Syempre wag na tayo doon sa mga illegal, no, immoral at mga na mafia, sindikato. Yung career talaga nag-e-exist ngayon pero Kabahan parang talaga. for you parang Hmm. what's the worst career for you? Never ko pa ito naisip Pwede bang worst career na lang for negosyo? Anong worst career for negosyo? Kunyari, gusto mo magnegosyo, ito yung worst career na para sa akin, natatrap ka dyan kaya hindi ka makapagnegosyo. Sige. Okay, para sa akin, OFWs. Oh. Ito again, OFWs, I love OFW, my brothers on OFW, but Yeah. I think it's a trap. Okay. Kasi Mahirapan ka. being an OFW, ang hirap magsimula ng business sa Pilipinas. Oo, tama. Diba? For example, gusto mo magsimula ng negosyo mo, ipagkakatiwala mo yung pera mo sa isang kaibigan mo, kamag-anak mo, na ending niloloko ka lang. Correct. Dami ng ganyan. Oo. So para sa akin, ang OFW life, lalo na kung gusto mo mag-business, kung gusto mo mag-OFW na doon ka titira, doon ka na forever, okay yan. Maganda yung health benefits, maganda yung sustainability. Pero kung gusto mo magnegosyo tas OFW ka, medyo mahirap talaga. Yeah. Kasi biggest misconception is what? Kailangan ko ng pera para magnegosyo. Yeah. Hindi nga 98% of businesses started with little or no money. Yeah. And you can start small, think big, and move fast So pero ang problema, pag OFW ka na, nagkakaroon ka ng comfort level. Yung lifestyle mo tumaas. Kumikita ka ng 300k, 500k, 600k, 800k, and that's good for you. Yeah. However, if you want to go into business and you're living that lifestyle already, you cannot start a business with that kind of lifestyle. Oo nga. Masusunog Oo nga So para sa akin, kung mag-OFW ka man, punta ka doon, ang lifestyle mo i-minimize mo lang talaga. Tapos ang attitude mo, lahat ng pera mo iipunin mo para sa negosyo mo sa future. Yeah. Number 2, mag-aaral ka habang ginagawa mo yun. So para sa akin, yun yung worst na career right now kapag gusto magnegosyo kasi it puts you into a trap. Yeah. Hindi ka makauwi.
Correct. Hindi ka makapag-start ng business habang nandun ka kasi wala magbabantay. Correct. Medyo challenging talaga. Agree. So, agree. yun yung ano ko dyan, Galing. stand ko dyan. Yeah, agree ako dun. Next question, PBC. Sino ang pinakaayaw mong naging partner sa negosyo? Okay. So, ito na, no? Pinakaayaw ko maging partner sa negosyo ngayon, friends and family talaga. Kasi friends and family, akala mo kahit may black and white kayo, may paperwork. And again pagka family or friends na investor, okay lang. Pero yung magiging involved kayo sa day-to-day operations, hindi ko siya marirecommend talaga. Kasi magkakaroon talaga ng clash. Yeah. Magkakaroon ng problema. And dati pinipilit ko pa, ngayon hindi ko na pinipilit eh. Kasi May entitlement kasi pag pamilya at saka kaibigan eh. totoo yun. Bukod doon yung hiya factor. Ito lang, nahuli ko yung sarili ko the other day. Meron akong close friend na kanegosyo ko ngayon. Tapos parang sabi sa akin, Don, uwi ako maaga. Sa loob-loob ko, hindi may event tayo buong araw to hanggang next day. Pero alam mo, hiyang-hiya ka na magsabi. Kahit na alam mo na tama naman na okay lang naman na sabihin na, hindi, okay lang ba stay ka? Pero nahiya ka eh. So initially sabi ko, okay lang. Tapos siguro after mga 3 hours, parang sakit ng ulo ko kasi alam kong mali yung sinabi ko. Sabi ko, pre, sorry nahiya lang ako sa'yo bro. Sabi niya sa akin, ba't ka nahiya? Ang tagal natin magkaibigan. Sabi ko, pare, ganun eh. Yun nga eh. Nahiya ako eh. Tapos sabi, hindi, sige, gawa natin paraan. Tapos, basically, nag-speak up ako, nakuha ko rin gusto ko, nakuha niya gusto niya. So, yung point is what? Ang hirap eh. Ang hirap pagkapamilya tsaka kaibigan. Kailangan talaga, mas maganda kung hindi kayo magkakilala initially. Correct. Yeah, so yun yung sa akin. Napakalupit mo naman, Grabe. PBC, at dahil wala kang Pinas kahit isa, para sa iyo tong Timawa Podcast. Thank you so much. Napakaganda naman ito. Yan. Sige, buksan mo. Shish. Certified Timawa. Ay! Hall of Travis. Fame. Yan ang Kala ko sticker lang. Hindi mo na sticker. Siyempre. Timawa na Mahilig ako, ka ba guys. mag-coffee? Yan. Siyempre, gagamitin natin to. Thank you so much. Alright, so Official. now meron din kami ritong segment PBC no na kumbaga parang pass and leave a question. So yung guest namin last time no si Nomer Mindmaster ay nag-iwan ng question for you. Okay. Yan. At ang question niya for you ay if you could telepathically say something to the 7.9 billion of the earth, what is your message going to be? Okay. So, ang message ko siguro, na ipapadala sa lahat. All is well. And the reason why I want to tell them that is, ang dami kasing problema ng buhay, di ba? Na a lot of people yun nga, parang they feel it's end of the world, tas they rather just end it. Hindi eh. Para sa akin, lesson lang yan na kailangan mo ma-overcome kasi may tinuturo si Lord sa atin. So all is well, relax ka lang, dilipas din to, ma-overcome mo din yan. And marirealize mo din yan one day kung bakit yan pinadaan sa'yo. Yeah. Ganda. Daanan mo lang. Ganda nun. Ganda nun. Ano naman ang gusto mong iwang tanong sa susunod naming guest? Okay, so sa next guest, kung if nothing was impossible for you, anong klaseng negosyo ang sisimulan mo? Ganda. At bakit? Saktong sakto. Sino ba yung next guest nyo? Sino ba next guest? Meron na. Sakto. Hindi pa final eh. Hindi pa final. Pero ang lupit Sige, na, ang lupit ng sakto, tanong mo. sakto. Maraming salamat Don, brother. Thank you. Sa mga Solid. nag-enjoy, I'm sure maraming natutunan ng mga Timawa, ang mga sob natin. At kung gusto mo rin na manalo ng Timawa Podcast sticker, no? Comment ka lang sa comment section ng word na negosyo. Diba? Negosyo. So, yun again. Brother, maraming salamat. Thank you, PBC, bro. ang pambansang Thank coach, you. pambansang business coach ng Pilipinas, no? Saan ka ba nila makikita, PBC? So search nyo lang guys, all social media platforms, Don Soriano, nandyan po tayo just to serve you. And sana makatulong po ako sa future nyong mga negosyo. Yan. So again, thank you very much PBC and maraming salamat sa mga nakinig at umabot sa part ito ng video. Kita-kits ulit tayo sa next episodes ng Timawa Podcast.